Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga tagapakinig, mga nakikinig ng salita ng Diyos sa mga kapatiran at saka ngayon lang po makikinig ng salita ng Diyos. Naway puin ng Diyos ang inyong mga puso't isipan. Basbasan niyo kayo ng kanyang banal na Espiritu Santo. Buksan ang inyong espiritual na pag-iisip upang malaman niyo ang panuntunan ang banal na salita ng ating Diyos upang makilala niyo siya ng lubusan. Kaya namin ipinangangaral ang banal na salita upang magkaroon po kayo ng kaligtasan pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kapag sasagawa nito, kapag mamahal natin sa ating Diyos, sa ating kapwa, paggawa ng mabuti at pagtulong sa ating kapwa. So, ang ating topic po sa ngayon, ang namumuhay sa Espiritu ng Diyos at ang namumuhay sa laman o makamundong bagay. Ito po ang pag-uusapan natin sa ngayon. So, basahin po natin sa Roma 8 verse 5. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan, upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, ayon po sa ating nabasa, ang mga namumuhay sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng ating Diyos at patungo sa kamatayan ito. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang sinasabing hilig ng laman, ito po ang mga makamundong bagay o pagnanasa ng isang tao tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pangangalunya, pagpatay, pagbibisyo, pagchichismis o naninira ng ibang tao, sakim, makasarili, magagalitin, palasimba, ngunit palamura at agad mainit ang ulo, walang pasensya, mapanlait sa kapwa, imbes na mahalin ang kapwa, walang pagpapahalaga sa kabanalan o pagiging matuwid. Iyan po ang sinabing hilig ng laman na hahantong sa kamatayan. Tandaan niyo po ang sinasabi ng Biblia na kamatayan ay walang hanggan kaparusahan na itatapon sa impyerno. Ito po ang mga taong gumagawa ng masama na aking binanggit. Kaya hanggat maaari ay umiwas po tayo sa mga makamundong gawain o makalaman na binabanggit dito. Sa banal na aklat ng Diyos, kapag namatay na po tayo na gumagawa ng makamundong bagay at hindi nagsisi, ay alam na ninyo ang kaparusahan o saan mapupunta ang kaluluwa ng isang tao. Kapag hindi po siya nagsisi at hindi siya sumunod sa Diyos at hindi nanalig kay Jesus o gumagawa ng mabuti. Kaya nga po ibinabahagi po natin ang salita ng Diyos upang magbago ang isang tao at manalig kay Jesus. Tanggapin siya at mamuhay ng matuwid na kasama si Jesus. So basahin naman natin sa Roma 8 verse 12 hanggang 17. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman.
Nabubuhay kayo. Mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukop, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So inulit na naman, na kung tayo ay namumuhay sa laman, ay mamamatay raw tayo, o ang ating espiritu. Ito po ang itatapon sa impyerno, ang walang hanggang kaparusahan. Ang banal na espiritu na kasama ng isang tao ay makakasama ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ay yung makakasama na ng mga tao na palagi nang makakasama ng tao ang Diyos, at ito nga ay pangwalang hanggan. Ang nabubuhay o ipinamumuhay ang Espiritu ay hahantong sa masaganang buhay at wala ng kamatayan. Ito nga po ang kakamtan ng mga taong ipinamuhay ang Espiritu, na kung saan ay mabubuting gawa, marunong tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan, mapagmahal sa kapwa at sa Diyos, Ama na nasa langit. So, iyon lamang po ang ating topic. Naway nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman sa ating ibinahagi kung paano namumuhay sa laman at kung paano namumuhay sa Espiritu Santo. Ang mga pinapatnubayan po ng Espiritu Santo ay gumagawa po ng mabuti. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, mga sumusunod sa Diyos, ay nakikita sa kanilang buhay ang pagiging matuwid at pagiging banal. Marunong po silang tumulong sa kapwa kapag nangangailangan. So, ang lahat po ng ating ginagawa ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Sa huling paghuhukom, ito po ay isisiwalat ng ating Diyos. Tayo po ang lahat ay haharap sa hukuman ng ating Diyos sa huling paghuhukom. Kaya hanggat maaari, hanggat buhay pa po tayo, gumawa po tayo ng mabuti. Tumulong po tayo sa ating kapwa upang tayo magkaroon ng kayamanan sa langit, at sa bandang huli, ito po ay magagamit natin upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa mga mabubuting gawa, magitan ng pananalig kay Jesus. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakasama na natin ang ating Diyos na nasa langit. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po sa lahat po ng mga may sakit. Patungin niyo ang inyong mga kamay sa may parteng may sakit. At ang inyong sakit ay gagaling in the mighty name of Jesus. Masamang espiritu ng sakit, simula ulo hanggang paa. Ano man ang iyong masamang karamdaman sa ngayon, mayroon ka mang sakit sa ulo, sakit sa paa, sa likod, cancer, sipon, ubo, o ano pa mang tinanggihan ng doktor ng iyong masamang karamdaman, inuutusan kita masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, tumayas ka. Kayo po ay gagaling kapag kayo nanalig sa Panginoong Kristo, sapagkat si Jesus ang the great healer, the great God and the holy God. Siyang simula at ang wakas, mula noon, ngayon at magpakailan. Salamat sa ating Diyos Ama na sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Palagi mag-iingat,
palaging magbasa ng Bible day and night, at palaging manalangin ilang beses sa isang araw. God bless po.